Kalapati versus hito ang laban sa ilalim ng tulay. Sa gitna ng maaliwalas na araw sa Timog France, chill lang ang mga kalapati, parang araw ng spa nila. Pumupunta ang mga kalapati sa ilog upang maligo. Kailangan nilang linisin ang kanilang mga balahibo, alisin ang alikabok ng lungsod, at magpalamig dahil sa init. Ang mga kalapati ay may kakayahang makauwi sa tirahan, kilala sa homing instinct, kaya kahit pakawalan sila sa malayong lugar, nakakabalik pa rin sila sa kanilang pugad. Sarap na sarap sila sa tubig, naglalanguyan pa din sila, nag-aayos ng balahibo, parang nasa self-care Sunday ang mga ito. Walang stress, walang predator, walang problema. Oh, pero akala lang nila yon. Dahil sa ilalim ng malinaw na tubig, tahimik pero nakangising gutom ang isang higanting hito. Parang security guard na gutom sa overtime. Hindi na kasi uso sa kanya ang isda dito. Mas gusto niya ang city flavor, kalapati na may bahid na alikabok, at french fries with regular drink. Parang umorder lang sa fast food. Ang mga hito ay may bigote sa paligid ng bibig. Parang bigote ng pusa. Ginagamit ito para makaramdam at makahanap ng pagkain sa madilim o maputik na tubig. Habang nagkakandahulog ang mga balahibo ng kalapati, naamoy ng hito ang langis na mula sa kanilang balahibo na dumadaloy sa tubig. At sa isang iglap, isang kalapati ang nawala na parang magic trick ni David Blaine. At ngayon, nagkaroon na sila ng bagong panlasa. Nagulat ang mga kalapati. Ngayon, bawat paligo nila ay may kasamang pangamba. Pagkatapos ng ilang libong taon na pamumuhay ng mga kalapati sa lungsod, ngayon kailangan na nilang matutong umiwas, hindi sa tao, kundi sa mga isda, kagaya ng mga hito.